mga balitang pambansa. Kasado na po ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Metro Manila sa linggo po yan, Nobyembre at 30 para ipanawagan ang pagsugpo sa katiwalian. Mahigit 15,000 pulis ang ipakakalap sa Metro Manila para magbantay sa rally. Ayaw na daw maulit ng PNP ang nangyari noong September 21 rally kung saan nauwi sa gulo ang kilos protesta. Kabilang sa mahigpit na babantayan ang paligid ng Malacanang, partikular sa Ayala Bridge at maging sa Mendiola. Itinaon sa Bonifacio Day ang rally na lalahukan ng ilang religious groups, sectoral organization at iba pang mga koalisyon. Samantala sa iba pang balita mga kapatid, hindi naman nagpakita sa pagdinig ng budget ng Office of the Vice President. Sa Senado po yan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Present sa budget hearing si Vice President Sara Duterte. Mabilis pong ipinasa ng mga senador ang OVP budget na ibinalik sa 889 million pesos kahit pa tinapyasan ito ng Kamara at ginawang 733 million pesos. Matapos nga ang deliberasyon sa plenaryo, nagkita-kita sila VP Sara at mga kaalyadong senador maliban po kay Senator Bato. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi pa rin pumapasok si De La Rosa simula nang mag-resume ang sesyon noong Nobyembre 10. Sa ngayon, pag-aaralan muna raw ni Soto kung dapat bang may parusa para sa mga nag-absent na senador. Hindi naman daw nanghingi ng tulong si Bato kay Soto tungkol sa umuugong na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Kaugnay pa rin po yan ng drug war. Sinisilip naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 30 million pesos na personal na donasyon ng negosyanteng si Lawrence Lubiano para sa kampanya noon ni Senator Cheese Escudero. Ayon sa BIR, ikukumpara nila ito sa income tax return si Lubiano para makita kung tama ang ibinayad na buwis. Si Lubiano po ang presidente ng Center Waste Construction na isa sa mga top contractor ng flood control projects. Nauna nang sinabi ng COMELEC na walang nilabag si Escudero at Lubiano. Pero para sa BIR, tax compliance ang kanilang focus. Tutukuyin kung tumugma ba ang ibinayad na buwis sa 30 million pesos na donasyong ibinigay. Aminado naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nahihirapan silang magpatupad ng mga reforma sa ahensya dahil pa rin sa talamak na padrino system sa customs. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng kalihim na mayroong ilang kolektor na o sa customs na protektado. Dekada na raw ang sistemang ito at mahihirapan siyang baguhin ito agad-agad. Hindi naman po ito kasalanan na kahit previous commissioner. Dekada na po yung sistema na dinatnan po natin. Hindi ko bakit mababago overnight. Prangkahan lang po. Kapag may nakikiusap, kahit ang sektor po galing yan, politician po yan, or negosyante, kahit sa media. So ako naman po, ang lagi ko sinasabi, kung kayang pagbigyan at qualified, bakit hindi? Pag yan po ay nagkamali in terms of hindi niya kaya ang collection support, wala na pong pinag-usapan. Yan nga po ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sabi ni Nepomuceno na tukoy na ng Bureau of Customs o BOC ang port of entry ng ilang mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Almost perfect crime. Ganyan nga po isinalarawan ang pagpuslit sa mga sasakyan. Aminado siyang mahirap kumalap ngayon ng mga ebidensya para patayuin ang mga kaso na isasampa sa korte. Dahil hirap silang makakuha ng digital footprint para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng pag-smuggle sa mga luxury car na walang import entry at wala ring certificate of payment. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!